Sesame's personal voice. Alright, I'll tell her. What the hell? Napatingala ako kay Attorney Justin na halos idikit na ang dibdib sa akin. Nandito siya ngayon sa table ko. Nakayuko siya at nakahawak ang kanang kamay sa mouse ng computer ko at ang kaliwang kamay ay nakatapat sa tenga habang may kausap sa phone. Mukhang si Attorney Christian yata dahil narinig kong binanggit niya kanina ang pangalan nito. Nasa likuran ko siya at may kung anong hinahanap sa computer ko. Hindi ko alam kung bakit sobrang hilig niyang dumikit. Masyadong touchy. Pangatlong araw na ngayon mula nang bumalik kami dito sa Manila at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala na siyang ginawa kundi ang busitin ako araw-araw. Nagagalit nang hindi mo alam ang dahilan at saka kakausapin ako na parang walang nangyari. Minsan ay tinawagan ako ni RC sa landline dito sa opisina at siya ang nakasagot noon. Ang ganda ng mood niya bago yun. Pero pagkatapos, kung kausapin si RC ay panay na ang utos ng kung ano-ano. Sa inis ko, ay isinusumbong ko siya sa lola niya at pinagalitan siya. Good thing ay hindi naman siya nagagalit sa akin kapag isinusumbong ko siya. Subukan lang niya at hindi talaga ako sasama sa kanya pagbalik ng Tagaytay sa linggo. Sobrang unpredictable na lalaking ito. Kung may lalaking nasa menopausal stage, si Attorney Justin na iyon. Natapos ang kung anong ginagawa niya sa computer ko at saka bumalik na siya sa table niya. Nang lingunin ko siya ay nagkasalubong ang mga titig namin. Nagbaba agad ako ng tingin. Hindi sa pagiging assuming pero madalas ko siyang mahuling nakatitig sa akin. At paglilingunin ko naman siya ay nag-iiwas na siya ng tingin. Kung malandi lang ako katulad ng ibang naging kliyente niya na lantaran ko makipag-flirt sa kanya, ay iisipin kong pasimple niya akong nilalandi. Naiirita naman ako. Tao lang din naman ako at marunong maka-appreciate ng grasya. Ang gwapo na nga niya ay ang bango pa niya. Pinipilit ko na nga lang na lumayo sa kanya minsan at baka masanay ako sa pagdikit-dikit niya ay hanap-hanapin ko na ang bango niya. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Ilang sandali lang ay dumungaw na isang babae na sa tansya ko ay nasa mid-20s na at halos makita na ang kaluluwa dahil sa suot na blouse. Fit na fit ito at pinapakita ang mahuhubog na dibdib. Ganoon din ang suot nitong fitted ripped jeans na halos ipakita na ang buong hita sa dami ng butas. Malakang ngiti nito nang tingnan ang gawin ni Attorney Justin. Nakita kong tumayo naman agad siya at sinalubong ang bagong dating. Hi, Attorney Milano? I'm the daughter of Mr. Ignacio. Pinadaan ako dito ni Daddy. May ibibigay ko daw sa kanyang documents. Malambing na sabi nito. Ni hindi man lang nagawang maglog ang bruha at basta na lumapit kay Attorney. Yes? I thought he will personally get it here. Anyway, just go to my secretary and log your name first. Sabi ni Attorney Justin at tinuro ako. Tumayo naman ako at inasikaso siya. Halos mabali na ang leeg niya sa kakalingon kay Attorney Justin habang nakapamewang itong naghahanap sa filing cabinet. Kumunot ang noo niya at mukhang hindi makita ang hinahanap. Tumayo ako at tinulungan na siyang maghanap. Bumuntong hininga ako at inarapan siya. Kasi naman saksak lang ng saksak kung saan-saan. Bulong ko habang kinukuha mga files na hinahanap niya. Umupo ako para mahanap na maayos. Inayos ko na ang mga files dito na mag-turnover si Ma'am Sally sa akin. Kaya halos kabisado ko na kung saan nakalagay ang bawat files. Tumayo ako at iniabot sa kanya ang files na hinahanap. Kunutong nakatitig siya sa akin. Tumas ang kilay ko. Hindi po ba? Yan iyon, Attorney? Tanong ko. Tumango siya pero kunot-noo pa rin nakatitig sa akin. I told you to wear something comfortable. Look at your dress. Nakita ko na ang hindi ko dapat makita. Bulong niya at sinulya pa ng dibdib ko at umirap. Nang tumalikod siya, ay dinungaw ko ang dibdib ko at medyo nakalitaw na nga ang cleavage. Napapikit ako ng mariin. Thank you so much, Attorney. Hindi sinabi ni Daddy na gwapo at bata pa palang abogado niya. Rinig ko pang sabi ng anak na Mr. Ignacio at matamis ang ngiti kay Attorney Justin. Nakatalikod siya sa gawi ko kaya hindi ko nakikita ang mukha niya. Nakita ko lang na napahawak siya sa batok na parang nahiya sa sinabi ng babae. Puwisit, kailangan ba magpa-cute pa siya sa babaeng yun? You're welcome, Miss Ignacio. Rinig ko sabi ni Attorney Justin. Napairap ako at bumalik na sa pwesto ko. Makapag-encode na nga lang. Atasha, Attorney. Just call me Atasha. Hirit pa nito at naglahad ng kamay.
Tinanggap naman iyon ni Attorney Justin. Bago, ngiting-ngiting nagpaalam na ang babae. Umismid ako at nagsimula na mag-encode. Pagkatapos ng lunch break ay dumating ulit ang kaibigan ni Attorney Justin na si Attorney Christian at may isa pang kasama. Kumpara kay Attorney Christian na halos isang guhit na lang ang mata, ay may kalakihan ang mata nito. Mas matangkad lang hamak ang dalawa sa kanya. Si Attorney Justin ang pinakamatangkad sa kanilang tatlo. Gwapo rin itong bagong dating pero unang tingin mo pa lang ay alam mong babaero na. Wow, I miss your place, dude. Nasaan nga pala? Oh, there you are. Hey, miss. Sabay lapit agad nito sa table ko. Tatayo na sana ako pero bigla na lang nagsalita si Attorney Justin. What the hell are you doing here, Leonard? Kunot noong tanong nito at naglakad palapit sa table ko. Nakita kong tinignan nito si Attorney Christian. Tumawa naman ito kaya halos mawala na ang mga mata at maglabasan ang mababaw na dimples na ka-level na ng cheekbones nito. Ang cute, grabe. Kung ang kay Attorney Justin ay malalalim at nasa gawing pisngi talaga, yung kanya ay mababaw lang at mabilis mawala. Gusto niya daw makilala yung girlfriend mo? Sabi naman ito sabay sulyap sa gawi ko. Napalunok naman ako. So, hindi rin ba nila alam na nagpapanggap lang kami? Hindi ba sinabi ni Attorney Justin sa kanila? Nakita kong kumunot ang noo ni Attorney Justin habang nakapamewang doon sa tinawag na Leonard. Hey, Justin, dude, relax. Hindi ko naman siya agawin sa'yo. Well, depende kung hindi siya magpapaagaw. Nakataas ang kilay na sabi nito at sinulyapan ulit ako. Tumaas ang kilay ko. Wow ha, lakas ng hangin nito isang ito. Shut up, Leonard. Sabi ni Attorney Justin at inakbayan ako. Sumipol naman si Attorney Christian at nagtaas naman ng kilay yung Leonard. Nilingon ko siya. Nilingon din niya ako at lalo pang hinapit palapit sa kanya. Ang bango talaga ng Herodes na to. By the way, Riza, this is Attorney Leonard. Classmates ko na sila noong high school pa lang. Nard, this is Riza May, my girlfriend. Pakilala nito. Nakita ko ngumiti pa ito ng todo at saka pinunas ang kamay sa slacks na suot bago ilahad sa akin. Pleased to meet you, Riza. Naka-half-smile pa na sabi nito. Tumaas ang kilay ko pero bahagya ring ngumiti bago itinaas ang kamay para abutin ang kamay niya. Pero tinapik na ni Attorney Justin ang kamay nito. Nalaglag ang panga nito samantalang si Attorney Christian ay naiiling na natatawa sa gilid. Don't you dare! Rinig ko pang sabi ni Attorney Justin. Walang nagawang itinaas na lang nito ang dalawang kamay na parang sumusuko habang umiiling na sumunod kay Attorney Justin. Honey, may pag-uusapan lang kami dito. Paalam pa niya bago nagpunta sa kabilang kwarto. Naririnig ko ang malulutong nilang tawa lalo na ang dalawa nang makapasok na sila sa loob. Napailing na lang ako at inabala ang sarili sa pag-encode. Tuwing napapalingon ako sa kabilang kwarto ay nasasalubong ko ang titig ni Attorney Justin. Nakagat ko ang ibabang labi. Bakit ba siya tingin ng tingin? There was never an us, Justin. There will never be an us. Kaya please, huwag mo na akong landiin. Charot. Mag-alas 4 nang lumabas silang tatlo mula doon. Nagtatawanan pa sila nang makalapit sa gawi ko at agad na sumandal si Attorney Justin sa isang mesa sa gilid ko. So paano ba yan, Justin? Sa Saturday ha? Sama mo si Riza May para mamit niya rin yung baby ko. Nakangiting sabi ni Attorney Christian. May asawa ka na pala, Attorney? Tanong ko. Tumawa naman siya. Si Attorney Justin ay kunot noong nilingon ako. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Nope, she's not my biological daughter. She's my late brother's daughter. Noong namatay si kuya at ang asawa niya, ako na yung tumayong daddy niya. Nasa poder ko na siya together with my sister-in-law's cousin. Dalawa kami na nag-foster sa kanya. Sagot nito. Napatango-tango naman ako. 1 month na kasi siya sa poder namin kaya magsa-celebrate daw yung partner ko. Ang daming arte. Sabi pa nito. Natatawang napailing na lang ako. Naramdaman kong umakbay sa akin si Attorney Justin kaya napalingon ako sa kanya. You're welcome. Rinig kong sabi nito. Wow ha, idinamay niya pa talaga ako. Tumango naman si Attorney Christian at nauna lumabas. Si Attorney Leonard ay tinangkapang makipagkamay sa akin pero inambahan na siya ni Attorney Justin.
Tinaasan ko siya ng kilay nang makaalis na ang dalawa. Feel na feel mo ah. Nangiinis na sabi ko. Tumaas din ang kilay niya at tinitigan ako. Kung feel na feel ko, edi sana hinalikan na kita sa harap nila. Sabi nito. Nalaglag ang pangako at agad na tinanggal ang kamay niya sa balikat ko. Pabalibag ang ginawa kong pagtanggal kaya napadaing siya. Ray, pikon. Sabi pa nito habang hinihilot-hilot ang braso. Base sa pagkakalukot na mukha niya ay mukhang nasaktan talaga ito. Nakagat ko ang ibabang labi at nilapitan siya. Kung bakit naman kasi napakahilig mo manginis. Sisi ko habang hinahawakan ang braso niya. Kung bakit naman kasi napakasarap mong asarin. Pinanliitan ko siya ng mga mata. Nanliit din ang mga mata niya at gulat na gulat ako nang bumaba ang mukha niya palapit sa akin at tuminto nang halos 1 inch na lang ang layo ng labi niya sa labi ko. Ang panliliit ng mga mata niya ay nauwi sa pagtawa. Agad na kumulo ang dugo ko at piningot ang magkabilang tenga niya. Aray! Daing niya. Pulang-pula ang tenga niya nang bitawan ko. Sinamaan ko siya ng tingin at saka bumalik na sa table ko. Kala naman kasi hahalikan ng hahalikan. Rinig ko sabi niya. Nanliit ang mga mata ko at inis na dumampot ng sticky note at nilikot iyon. Sabay bato sa kanya. Sapol siya sa noo. Nanliit ang mga mata niya at kinabahan ako nang lumapit siya sa akin. Anong? Kanina ko pa ito gustong gawin eh. Mahinang sabi nito at sa isang iglap ay inangat niya ang baba ko at agad na yumuko para pagdikitin ang aming mga labi. Justin's personal voice. Where did your parents go? Paano kita ipagpapaalam para bukas? Tanong ko kay Riza nang makasakay na kami sa kotse ko. Sabado ngayon at sinundo ko siya sa bahay nila dahil papunta kami ngayon kina Christian. Nilingon niya ako. Umuwi sa Baguio. Birthday ni Lolo eh. Okay lang yun, attorney. Nakapagpaalam naman ako kagabi bago sila lumuwas. Sagot nito. Nilingon ko ulit siya dahil mukhang malungkot ang boss niya. Napalunok ako. So this day is important to her? Bigla ako na-guilty dahil kung hindi ko siya isinama ngayon ay marahil kasama siya ng parents niyang nasa Baguio. I'm sorry. Hingin pa umanhin ko. Nakita kong nilingon niya ako at kumunot ang noo. Para saan naman, attorney? Tanong niya. You're supposed to go with them, right? Kung hindi sana kita isinama ngayon. Sabi ko. Tumawa siya ng mahina. Hindi rin. Hindi naman sila makakabalik agad eh. Magtatagal pa sila doon kasi magpapaani ng strawberry sila Lolo. Kahit nga si Cholo hindi nakasama kasi nakasali siya sa liga sa barangay namin. Tsaka wala yun. Naiintindihan ni Lolo iyon. Nandoon naman ako tuwing holidays o walang trabaho. Kibit balikat na sabi nito at tumango ako. Nga pala, attorney. Maya-maya itanong nito. Sinulyapan ko siya. Yung partner ni Christian na nag-poster dun sa pamangkin niya. Girlfriend niya ba yun? Tanong nito. Tumaas ang kilay ko. No, Sophia isn't interested with him and ganun din naman si Christian sa kanya. But that was before. I doubt it now. Sagot ko. Nakita kong humarap na siya sa akin. Bakit? Nai-inlove na ba siya dun sa partner niya? Curious na tanong nito. Kumunot ang noo ko. Why are you asking? Are you interested with Christian? Naliit ang mga mata ko sa akin niya. Tumaas naman ang kilay niya. Pag nagtatanong, interesado na agad? Hindi ba pwedeng nakikichismis lang? Papiloso pong tanong nito. Mali ko ba dun sa tinatakbo ng utak mo? Kunot noong sabi ko. Nakita kong inarapan niya ako at tumalukip-kip. Tsaka alam ko naman pumili na lalaking ka-level ko lang ano. Masyado namang mahirap abutin yun. Rinig kong sabi niya. Kumunot ang noo ko. She fully got my attention. What do you mean? Christian doesn't care about the status in life. Basta willing yung babae na wala silang commitment. Okay yun sa kanya. Sagot ko. Nakita ko na patitig siya sa akin. Bakit? Tanong niya. I shrugged my shoulders at itinuon ulit ang attention sa daan. Because of what happened to his brother. His sister-in-law. I guess. Abogado rin yung kuya niya at nataong na ipanalo yung kaso ng isang mahirap lang na kliyente niya. Malaking tao yung nakalaban at nakulong kaya nagtanim ng galit at dinamay yung kuya niya. Ang masama pati asawa nito'y nadamay rin. They were killed pero pinalabas na aksidente yung nangyari.
Ayaw ni Christian mag-commit because of his job. Delikado nga naman pero ayan na yan eh. Nagkibit balikat ako. Tinagilig niya ang ulo niya at tinitigan ulit ako. Ay ikaw, attorney, takot ka rin ba sa commitment? Tanong niya. Nilingon ko siya. Why would I? Mas matatakot pa ako kung mapupunta sa iba yung babaeng mahal ko. Seryoso kong sabi at tinitigan siya. Una siyang nagbaba ng tingin. How about you? Tanong ko. Huh? Are you afraid to fall in love again after what your ex did to you? Tanong ko. Kumalukot-kip siya at itinuon din ang tingin sa daan. Hindi naman. Gusto ko lang mag-ingat na. Kasi dati, sinagot ko lang naman siya kasi na-curious ako sa pakiramdam na may love life. Tapos in the process, natutunan ko siyang mahalin tapos siya naman nawala ng gana. Kung kailan natutunan ko na siyang mahalin, saka siya naman yung nakulangan. Ayun, hinanap yung kulang ko sa iba. Nakangising sagot niya. Did he ever try to win you back? Tanong ko. Nakita kong tumango siya. Oo, ilang beses din yun pero nung sinubukan niyang bumalik, ako naman yung wala nang maramdaman. Nakamove on ako. Ganun pala yung feeling, no? Yung dati ang tinutuno niya sa paningin mo. Tapos puro positive side niya lang yung nakikita mo. Nung nakamove on na ako sa kanya, na-realize ko na ang pangit-pangit niya pala. Tapos ang pangit pa na ipinalit niya sa akin. Hindi na nga ako maganda tapos yung ipinalit niya pa sa akin. Naku, nag-makeup lang kaya na mukhang tao. Diyos ko, sorry Lord. Tao lang. Sabi niya na pinagdikit pa ang dalawang palad. Hindi ko napigilang matawa. Kitang-kita ko ang pagtitig niya sa pisngi ko. Lalo ako napangiti. I noticed that she always noticed my dimples. Kahit hindi niya aminin, nakikita ko naman. Who told you you're not beautiful? Tanong ko. Kita-kita kong natigilan siya nang lingunin ako. Natigilan din ako. Jomet, bakit ko ba nasabi yun? Ilang sandali kaming natahimik bago siya tumikim. Syempre, alam ko naman yun sa sarili ko. Alam kong hindi ako kagandahan kaya nga dangal na lang ang kaya kong ipagmalakas sa mundo. Natatawang sabi niya. Kumunot ang noo ko. Don't say that. You have a great personality and that alone makes you more beautiful and stand out. Beauty can only capture the eyes but personality captures the heart, Rizame. Seryosong sabi ko at nag-iwas ng tingin. Why this is suddenly felt so awkward? Hindi na rin siya nagsalita pagkatapos noon kaya tahimik kami nang makarating sa bahay na Christian. Nakabukas ang gate nila kaya diretso ko nang naipasok ang kotse at agad na nagpark. Nakita ko na rin na nandoon ang kotse ni Leonard. Tapatingin ako kay Rizame na pinagmamasdan ang paligid. We're here, sabi ko. Tumango naman siya at sabay na kaming bumaba ng kotse. Sinalubong agad kami ni Christian na karga-karga ang 2 taon na si Kim. Kasunod dito si Leonard na may hawak-hawak na bola ng basketball. Alright, mukhang makakapagpapawis na naman. I missed playing basketball with them. Rizame's personal voice. Nailang ako kanina dahil sa kiss namin kahapon. Hindi nga ako masyadong nakatulog sa kakaisip sa walang iyang kiss na iyon. Akala niya nalulungkot ako dahil hindi ako nakasama sa Baguio. Palibasa, hindi kasi siya bago sa mga ganoong bagay. Sigurado, more than kiss pa nga ang naranasan na niya pero parang lalo ako nailang dahil sa naging takbo ng usapan namin kanina. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko yung sinabi niya. Alam mo yung parang sirampla paulit-ulit. Nakakairita. You have a great personality and that alone makes you more beautiful and stand out. Wisit naman no? Bakit ang lakas ng dating sa akin kapag galing sa kanya yung pamumuri? Ninong! Sigaw agad ng batang karga-karga ni Attorney Christian. Singkit din ang mga mata niya na may pagkakahawig din sa tiyuhin. Mukha na silang totoong mag-ama. Agad na bumaba ito sa daddy niya at tumakbo palapit kay Attorney Justin. Yumuko agad siya at agad kinarga yung bata. Nino? So, inaanak niya pala? Ang ganda ng ngiti niya habang karga-karga ito. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad naalis ang tingin ko sa kanila. Hinalikan niya ang magkabilang pisngi nito at inangat sa ere. Higher! Sagaw nito. Agad naman siyang itinaas ni Attorney Justin ng mas mataas. Humagiking ang bata. Oh, you're so heavy now, baby. I'm seriously having a hard time lifting you up. Malambing na sabi niya at hinalikan ulit sa pisngi yung bata. Ipinilig ko ang ulo ko dahil parang biglang
Naghangang utak ko sa ngiti at boses niya. Mukhang hindi kinaya ng mga brain cells ko ang nakikita ng mga mata ko ngayon. Ang sarap niyang panoorin, katabi yung bata. Sigurado magiging mabuting tatay ito. Langya, bakit ba kung saan-saan na naglakbay itong utak ko? Pero seryoso talaga. He looks so damn good with kid. Nag-aya na si Attorney Christian na pumasok na sa loob at pinatuloy kami sa magarbo nilang sala. Ang luwang ng bahay pero mukhang bagong lipat pa lang sila dahil hindi pa kompleto ang mga gamit. Umupo kami sa sofa at katabi ko si Attorney Justin habang kalong niya ang inaanak. Napatingin sa akin ng bata kaya ngumiti ako sa kanya. Ngumiti rin siya pero agad ding ibinalik ang tingin sa ninong nito. Ninong? Who is she? Rinig kong tanong nito. Tumingin naman si Attorney Justin sa akin at bahagyang lumapit para akbayan ako. Natulala na naman ako sa akin niya pero pinilit kong kumalma. She's Tita Rizame. She's my girlfriend, baby. Come on, say hi. Utos niya dito. Agad naman bumaba ito sa kanya at nagangat ng kamay sa akin. Nakangiting kinuha ko siya at pinaupo sa kandungan ko. Nakita kong titig na titig siya sa mukha ko. Ngumiti ako sa kanya at tinusok niya ang ibabang labi ko. What's your name, Kitty Pie? Tanong ko. Ngumiti siya bago sumagot. My name is Stella Kim Huang, but you can call me Kim. Bibong sagot nito. Pinasil ko ang pisngin niya. Ibinalik niya ang tingin sa mukha ko at tinusok ulit ang gilid ng labi ko. She has dimples too, Nino, but they are small. Sabi nito habang kunot noong hinuhuli ang dimples ko sa gilid ng lips ko. Natawa ako sa kakita niya. Maya-maya ay dumating ang isang babaeng halos kasing age ko lang. Pitit siya at hanggang balikat lang ang buhok. Napatingin siya sa gawi ko at ngumiti. Tumayo agad sa Attorney Christian at pinakilala siya sa akin. Sophia, this is Riza, Justin's girlfriend. Riza, this is Sophia. Siya yung partner ko sa pag-foster kay Kim. Pakilala nito. Tumayo ako at agad namang lumapit siya at naglahad ng kamay. Nakangiting inabot ko iyon. Sophia, saan niya at pinisil ang kamay ko. Sa wakas, Justin, may napili ka rin. Kantsaw nito kay Attorney Justin. Ngumiti lang ako at umupo na ulit sa tabi niya. Agad na inakbayan ako ni Attorney Justin. Lumuwang ang ngiti ni Sophia. Ang cute niyo. Sabi pa nito. Kayla Christian, kailan na amin? Kantsaw ni Attorney Leonard dito. Sinamaan agad ito ng tingin ni Attorney Christian at iminuso si Kim na busy sa paglalaro ng buhok ko. Sus, never. Rinig kong sabi ni Sophia. Natawa ako nang umuso si Attorney Christian sa kanya. Never talaga. Sa pangit na tulad mo. Bulong nito. Mas pangit ka. Mariin ngunit mahinang ganda naman ito. Nagtinginan sila ng masama kaya natawa na ako. Ang cute nilang tingnan. Maya-maya ay nagyaya si Sophia sa kusina para magpatulong maghanda ng merienda. Sa labas muna kami, basketball lang. Rinig kong sabi ni Attorney Christian. Tumayo na rin si Attorney Justin. Sumunod ako kay Sophia na naniningkit ang mata sa papalabas na si Attorney Christian. Feeling guwapo. Pangit mo kaya? Christian pot. Parinig niya pa. Nakita kong umuso si Attorney Christian pero hindi na nakaganti ng pang-aasar dahil hinatak na ni Attorney Justin. Tumawa si Sophia kaya napatingin ako sa kanya. Hindi nakaganti. Buti nga. Parang batang tuwang-tuwa na nakalamang sa kalaro. Napailing ako. Na-imagine ko na ganito ang eksena sa bahay nila araw-araw. Mayroong cake, lasagna at carbonara na nakahanda sa mesa kaya kumuha kami at dinala na sa labas para doon na sabay-sabay magmerienda. Kakaalis lang nila daddy bago kayo dumating. May date pa kasi sila ni mommy kaya hinayaan namin. Nakangiting sabi ni Sophia habang palabas na kami kasunod ang dalawang kasambahay nila. Tumango lang ako at nakita naming wala na silang pang-itaas na lahat. Si Attorney Justin at si Attorney Leonard ang magkalaban at nagmistulang referee naman si Attorney Christian. Hawak ni Attorney Justin ang bola at halos mabitawan ko ang daladala nang makita ko nag-flex ang muscles niya na mag-dribble at sinubukang i-shoot ang bola. Ang lakas ng tawa niya nang tumalon si Attorney Leonard para i-block ang tira niya. Pero hindi naman siya tumalon. Fake lang. Nang makita niyang tumalon ito, ay agad siya nag-dribble palapit sa ring at nag-layup. Shoot! Nakangisi siya nang tingnan si Attorney Leonard. Sex pa, Nard. Humihina tuloy ang tuhod mo.
Kantsaw ni Attorney Christian. Nagtawanan silang tatlo. Narinig ko ang ungol ni Sofia sa gilid ko. Bastos talaga ng bibig ng Christian na yan. Boys, naiiling na sabi ko. Tumango naman siya at ngumiwi pero maya-maya ay ngumiti rin. Pero mas malala tayo dyan, di ba? Nakangising sabi niya. Nag-approve naman ako. Naman, mula muscles hanggang ano nila, napag-uusapan natin. Sabi ko, umagalpak siya ng tawa at nakipag-appear sa akin. Maya-maya ay lumapit na sila sa gawin namin. Dinampot ni Sofia ang damit ni Attorney Christian at ibinato iyon sa mukha niya. Sinamaan siya nito ng tingin at kinusot ang mata. Magdamit ka na. Baka habulin ka ng pusa dyan sa tabi. Pagkamalan ka ng tinik. Pangaasar niya dito. What did you say? Lalong nalingkit ang mga mata ni Attorney Christian at saka unti-unting lumapit kay Sofia. Tatakbo sana ito pero agad siyang napigilan ni Attorney Christian at hinapit siya sa bewang. Tumawa siya dahil sa pagkapiko nito. Walang ulitan. Natatawang sigaw nito. Agad na kinuha ni Attorney Christian ang dalawang kamay nito at idinikit sa kanyang matitapunong dibdib. Tinik yan ha? Tinik yan? Baka gusto mong iba ang tumusok sa'yo. Makahulog ang sabi nito. Luminga si Sofia sa paligid na tila hinahanap kung nasaan si Kim. Nang makitang nasa malayo ito ay tinalakan niya si Attorney Christian. Itigil mo yung bastos mong bunganga. Marinig ka ng anak mo. Sermon nito. Napatigil ako sa panonood sa kanila nang maramdaman ang presensya ni Attorney Justin sa gilid ko. Nilingon ko siya. Nakabalandra ang makinis at pawisan niyang dibdib sa harap ko. Kumikintab din sa pawis ang leeg niya. Nag-iwas ako agad ng tingin at pinulot ang towel na nasa ibabaw ng polo shirt niya at inabot iyon sa akin niya. Kinuha naman niya iyon pero laking gulat ko nang sa palapulusuhan ko siya humawak at siya na mismo ang naggiya sa kamay ko para punasan ang pawis sa leeg niya. Natulala ako at nawawala sa sarili habang ramdam na ramdam ko ang titig niya sa akin. Parang lalagnatin ako sa sobrang init ng aking pisngi. Shit, Bes. Tawal na lang ang pagitan ng palad ko sa katawan niya. Mainggit ka, please.